Sa Henesis hanggang Apokalipse, ang Biblia hinahati sa 3 panahon na kung tawagin yan mga dispensasyon. Ang unang hati mula kay Adan hanggang kay Moises. Ang panahong iyon ay tinatawag na panahon ng mga patriarchas at yun ay taon. Ang haba ng panahong iyon. Hindi lang taon, mahigit pa. Mula naman kay Moises hanggang sa ating Panginoon Jesucristo, isang dispensasyon, isang panahon iyon. Ang tawag doon, panahon ng mga propeta, panahon ng bayang Israel. Ang isang panahon, ikatatlo, iyan ang huli, mula sa ating Panginoon Jesucristo hanggang sa pagkatapos ng sanlibutan. Sa makatuwid, kailan inihayag si Jesucristo? Sa huli. Na kung tawagin nga ay ang uling hati, panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Sa makatuwid, ang tawag doon, huli. Huli rin sa dalawang nauna. Panahon ng mga patriarka at panahon ng mga propeta o bayang Israel. Ang panahong Kristiyano huli roon. Ang panahong Kristiyano nakahati naman sa 7 peryodo. At kung tawagin ng mga peryodo, unang tatak, ikalawang tatak, ikatlong tatak, ikapat na tatak, ikalimang tatak, 6 na tatak, ikapito. Sa wakas ng ikapito, babaksak itong mundong ito. Ngayon, saan tayo naroon? Nagsisimula tayo sa ikapito. Sa makatwidi, wala ng iba pang peryodong darating. Wala na, ito na laang. Pagdating sa dulo ng peryodong ito, darating si Kristo. Mawawasakan langit at lupa. Ngayon, ang ating tanong ngayon ni ito, kaya tayo nagpunta roon. Kailan inihayag ang ating Panginoon sa Kristo sa kalagayan ng huling panahon? Kailan pa siya itinalaga ng Diyos sa kanyang panukala bago nilalangan sanlibutan? Ang tao, kailan pa itinalaga ng Diyos? Bago pa itinatagang sanlibutan. Kailan naman inihayag ang tao? Ng ika-6 na araw mula sa paglalalang sa lahat ng bagay. Sapagkat ang lahat ng bagay nalalang sa loob ng 6 na araw ng Diyos. Lahat-lahat. Ang ikapito, iyon ang kaniyang pagtigil ng trabaho tungkol sa paglikha. Ngayon, nasa sa Santong Sulat ba yung sinasabi ko na ang tao'y ika-6 na araw? Opo. Sahin natin. Dito sa Henesis, sa Kapitulo 1 at 26, ganito ang sabi, hanggang 28. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa isda, sa dagat, sa ibon, sa himpapawid, sa hayop at sa buong lupa, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa larawan ng Diyos, sila'y nilalang niya na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila sinabi, kayo'y magpalaanakin, magpakarami kayo, kalatan ninyong lupa ng inyong supling, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa isda sa dagat, sa ibon sa himpapawid, at sa buong hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito ibibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na nagkakabunga, at ang bawat punong kahoy na nagkakabinhi, inyong magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ibinibigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain. At nagkagayon, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito mabuti. At nagkaroon ng umaga at ng hapon ang ika-6 na araw. Sa makatwid,
Mula sa pagsisimula ng paggalang, ika-6 na araw, inihayag ng Diyos ang tao, niyari. Ikailan ng ating Panginoong Jesucristo? Ika-3 dispensasyon sa pasimula. Entonces, daan-daan at milyon-milyon ng tao ang nasa ibabaw ng lupa bago pa lumitaw ang ating Panginoong Jesucristo. Pero kailan ipinanukala itong dalawang ito? Tao at saka ang ating Panginoong Jesucristo, pareho, bago nila lang ang sanlibutan. Yung mga nagbabasa ng santong sulat na nagbibigay ng kahulugan, masama, naliligaw. Ang kailangan ihanapin ang paliwanag ng santong sulat at huwag silang magbigay ng kahulugan sa santong sulat. Kung mabasa nila yung sinasabing ika ng ating Panginoon Jesucristo, bago mo nilalang ang sanlibutan, ako'y inibig mo na. Hindi ika Diyos, una sa sanlibutan. Ayun naman tao, bago pa itinatagang sanlibutan, tayo pinili na. Hindi pareho. Ngayon, kailan inihalag ang ating Panginoon Jesucristo? Sa pasimula ng ika-3 dispensasyon. Kailan naman inihayag ang tao? Ika-6 na araw lang. Pagkayari ng lahat ng bagay na kanyang ginawa, ang taong pinakahuli. Sa makatwid, sino ang unang nahayag sa mundo? Sa tao, sa ating Panginoon Jesucristo, unang tao. Ganon tagal? Libu-libong tao. 2 dispensasyon ang nakaraan. Samantalang 6 na araw pa ang mundo. Inilalang ng tao, una ng malaki. Ngayon, bakit ba ninyo nalala ang Ginoong Manalo? Yung tinatawag na dispensasyon. Baka hinahakanin niyang hati-hati yan. Hindi ho. Ayoko kayong papaniwalain sa akin. Ipakikita ko sa inyo kung saan naroon ang bahaging iyan ng pagkakahati. Dito sa Hebreo, sa Kapitulo 1, at ang versikulo 1 ang gando. Pakinggan ninyo. Ang Diyos nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang. Sa makatwid, yung panahon iyon, panahon ng mga magulang o panahon ng mga patriarkas. Sino yung magulang na tinatawag diyan o patriarkas? Adan, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, at ang 12 angka. Yan ay panahon ng patriarkas. Entonces, iyan ang kausap ng Diyos sa unang panahon para ipahayag ang kanyang salita. Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ito ang ikalawang dispensasyon. Sa unang pagsasalita ng Diyos ng kanyang gusto para malaman ng tao sa lupa, sa mga patriarka o mga magulang. Sa ikalawa, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon din noong panahong iyon, sa pamamagitan naman ng propeta na ibigay ng Diyos ang kanyang salita. Ikalawang panahon, nagsalita sa atin sa huling araw na ito, huling dispensasyon, sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng bagay. 3 dispensasyon. Kailan inihayag ang ating Panginoon Jesucristo? Sa pasimula ng ika-3 yugto o dispensasyon ng panahon.